Hello! So, dito tayo ngayon para mag-patch ng DM7. Punta tayo sa settings. Punta tayo sa I/O devices. Punta tayo sa Dante setup. Tapos punta tayo dito sa device mount. Dito tayo maglalagay ng ating input at output devices sa Dante network natin. So, click tayo dito sa isang blank slot. Dito natin makikita sa online list yung mga device na nakakabit sa atin. In our case, may dalawa tayong Rio na makikita natin dito. Add natin yung una, tsaka add natin yung pangalawa. Ayan. So makikita natin dyan na may dalawa tayong Rio rack. Punta tayo dito. Makikita natin yung dalawang rack na kakalagay lang natin. System good naman, in sync sila. Punta tayo sa patch natin dito sa Dante patch. Punta tayo sa inputs. Dito, makikita natin yung ating mga Dante inputs natin. Scroll down lang tayo. Hanggang 144 ins yan. So hanggang 144 na Dante inputs ang kayang makita ng board natin. Itong column na to, dyan ngayon default nakapatch yung Dante 1. Pero disregard muna natin yan kasi bubuuin pa rin natin ang show file natin. So dito, pindot natin ang new source. So kunwari, 1 to 32, gusto mo manggaling dun sa unang rack mo, patch natin yon. Punta ka lang dito sa sequential patch, type natin 32, tapos piliin natin yung unang slot ng Rio. So yung Rio natin may 32 in. So yan, pinatch na natin yung 32 inputs ng Rio natin. Balik lang tayo ng isang menu. Makikita na natin dito na nakapatch na ang ating Dante 1 to 32 dito sa number 1 Rio natin. Gawin naman natin yung 33 to 64. So click natin dito. Yung pangalawang Rio, isa pang 32 channels. Tapos ipasok natin din yan. So makikita na natin na hanggang Dante 64 pasok na siya dito sa Rio 2. So punta naman tayo sa channels. So punta ako dito. Piliin ko lang yung channel 1. So channel 1 to 12. Select natin yung channel 1. Dito sa mode na to, dito makikita yung mga different parameters ng channel na yon. Dito sa upper left, makikita mo kung saan siya nakapatch. Ngayon nakapatch siya sa Omni 1 by default o yung XLR port sa likod. Punta tayo dito, punta tayo sa input select. Kahit mag-scroll down ka dito, wala ka na makikita ng Rio kasi nga sa Dante natin makikita yon. So kunwari ang 1 to 64 mo, 1:1 yun, meaning channel 1, input 1 ng Dante or input 1 din ng Rio, kaya natin i-patch lahat yun dire-diretso gamit yung sequential patch nga at pindutin natin yung 1. Proceed with sequential patch, 64 channels daw, okay. So right now, channel 1, Dante 1, channel 2, Dante 3, 2, channel 3, Dante 3. So, punta tayo sa 64. Dante 64. So yung 64 channels ng input, pasok na natin sa channels yan. Now, paano naman tayo sa bus? So click natin yung outputs. Select natin kunwari itong stereo A left, stereo A left, stereo A right. So click natin yan. Kunwari, dahil sa pagpaplano mo, gusto mo siya lumabas sa Dante out 1, planuhin mo yun eh. Dito ka. So, Dante 1, lagyan natin yan dyan. So, makikita natin dito sa baba ngayon na ang stereo A left, stereo A right, pasok sa Dante A1 na 2. Okay na muna tayo for that. Ngayon naman, punta tayo sa part na papalabasan na natin siya sa Rio natin. Kasi nalagay na natin siya sa Dante. So, punta ka dito ulit. Tapos, Dante patch ulit. Punta sa outputs. Makikita mo dito lahat ng outputs, 16 outputs ng Rio 1 mo, pati ng Rio 2 mo.
kunwari, dun sa Rio 2 natin siya gustong lagay. Gusto natin siya lagay dun sa 1 at 2. So, Rio 2, out 1, 2. Anong pinanggagalingan yan? Gusto natin dun yung Dante 1. Kita natin dyan. Pati Dante 2. So, ganun lang kasimple mag-route ng ins at outs dito sa ating DM7.